Anumang paghihirap at pagsubok ang kinakaharap natin, sino ang matatanggap ng kaligtasan? Ang siyang magtitiis hanggang kailan? Ang magtitiis hanggang sa wakas. Bago pumasok sa lupain ng Kanaan, nanirahan ang mga Israelita sa disyerto. Kung mas maikli ng kaunti ang kanilang paglalakbay, marahil ay mas kaunting tao ang namatay. Gayunman, ang inakala nila na aabot lang ng 1 linggo, ay umabot ng 10 araw. Ang inakala nila na aabot ng 10 araw, ay umabot ng 1 buwan, at ang inakala nila na aabot ng 1 taon ay umabot ng 40 taon. Ang mga hindi nakapagtiis ay nagsimulang magbulong-bulungan at magreklamo. Kinalaunan, nang may lahat ng uri ng mga karaengan, lumaban sila sa Diyos, at nagtaksil sa Kanya. Ito ay dahil mahina ang kanilang pagtitiis. Kaya ang lupain ng Kanaan ay nagsimulang magkaugat sa kanilang mga isipan bilang isang di kilalang mundo, gaya ng isang ilusyon na mahirap makita ng malinaw. Gayunman, paano naman ang mga naniwala hanggang sa wakas? Kahit na pinahihirapan sila sa nakakapasong init, at sa pamamagitan ng lahat ng uri ng ahas at alakdan, tinanggap nila ang pangako ng Diyos, na may pagtitiis hanggang sa wakas. Makalipas ang 40 taon, ang dakilang luwalhati, na hindi pa naranasan ng Israel kailanman, ay ipinagkaloob sa kanila. Inaasahan natin ang walang hanggang makalangit na kaharian, habang nananampalataya sa Diyos. Kung gayon, ang ating buhay pananampalataya, ay hindi maaaring maging magalak araw-araw. Bakit? Sinabi ni Jesus, pasanin ang krus ng pagdurusa at sumunod sa akin. Gayunman, kung nagagalak tayo araw-araw, ibig sabihin, hindi natin pinapasan ang ating krus. Ano man ang gawin natin, dapat nating pasanin ang krus. Kaya ang buhay ng isang Kristiyano ay ang paglakad ng hakbang-hakbang tungo sa kaharian ng langit, dinadaigang lahat ng uri ng paghihirap, mga pagsubok, at kapighatian. Dahil bibigyan tayo ng Diyos ng walang hanggang kagalakan sa hinaharap, dapat nating pasanin ang ating krus, at sundin siya sa lupang ito bilang pagsunod sa kanyang mga salita. Lakarin natin ang landas ng pananampalataya at ang ebanghelyo, habang dinadaig ang pagdurusa sa krus. Pagkatapos iyon, matatanggap tayo ng luwalhati na hindi maikukumpara sa ating kasalukuyang pagdurusa, hindi ba? Kaya gaya ng tinuro sa atin ni Jesus, naniniwala ako na hindi natin kailanman dapat naiwan ang Diyos. Sa pamamagitan ng talinghaga ni Jesus, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa ating espiritual na kalagayan pag iniwan natin si Kristo. Buksan natin ang Ebanghelyo ng Matthew chapter 12. Tingnan natin ang Matthew chapter 12, verse 43. Kaya't nang makalabas mula sa isang tao ang maruming espiritu, nagpagala-gala ito sa mga dakong walang tubig na humahanap ng mapapagpahingahan, ngunit wala siyang matagpuan. Kaya't sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na pinanggalingan. Pagdating niya ay natagpuan niya iyong walang laman, alisan at naiayos na. Pagkatapos ay umalis siya, at nagsasama pa ng 7 espiritu na, higit na masasama kaysa kanya, at sila'y pumapasok at naninirahan doon, at ang huling kalagayan ng taong iyon ay naging masahol pa kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Sinasabi ng Biblia na ito ay pumapasok sa taong hinalintulad sa isang bahay. Tumaagos ito sa kaluluwa ng tao. Nasusulat na, nagsasama pa ng 7 espiritu na higit na masasama kaysa kanya. At ang huling kalagayan ng taong iyon ay naging masahol pa kaysa una. Bilang ang banal na templo kung saan tayo makakatanggap ng Diyos, dapat tayong maging mga tapat na sanga ng puno ng ubas na nagsisikap na maging mas banal at mamuhay, alinsunod sa salita ng Diyos, nang may pananampalataya.